Magandang gabi po sa inyong lahat. Brother Almer po ng CLF Malabon. Kumusta na po kayo? Ako po ay natutuwa sapagkat muli po ay nabigyan po tayo ng pagkakataon na kayo po ay makasalamuha ko na tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. At sa gabi pong ito, patuloy po nating magpapatuloy po tayo sa ating pong daily devotion, no? At sa gabi pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay ang aklat po ng Juan. Yan, aklat ng Juan. Ngunit bago po tayo magsimula, no, gusto ko po sanang i-commit po muna natin sa Panginoon ito pong ating pong pag-aaralan na tayo ay pangunahan ng Diyos, no, sa lahat ng ating pong mapag-uusapan sa gabi ito. Sige po, lahat po tayo pumikit at tayo po ay sama-sama pong manalangin. Ama naming Diyos, salamat po. Salamat pong muli, O Diyos, sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa inyong lingkod na muli ay mapangunahan, manguna, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Dalangin ko, O Diyos, na sa gabing ito na kayo po ang magpala na sa bawat bukas ng bibig ko, sa bawat letra na lalabas sa aking bibig, Panginoon, pagpalain mo po, O Diyos. Nawa ang lahat lamang ng aking sasabihin ay para lamang sa iyong kapurihan, para lamang sa iyong kalulatian, Panginoon. Ang dalangin ko, Panginoon, na sa gabing ito, maunawaan po namin at matutunan namin, O Diyos, kung paano kami ay mamumunga at manatili ang bunga habang kami po ay patuloy na naglilingkod sa iyo. Sapagkat ikaw ang may sabi, O Diyos, na anuman ang aming hilingin sa Ama sa pamamagitan ng iyong pangalan ay ipagkakaloob mo. Kaya Panginoon, sa gabi pong ito, samahan mo po kami sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko, O Diyos, abutin mo po ang mga kapatiran, Panginoon, na sa kanilang mga bahay. Nawa, O Diyos, maging maayos ang aming pong koneksyon, ang aming pong talakayan. Huwag pong mabalam, Panginoon, ang internet na aming pong ginagamit, Panginoon, upang sa ganun mai-deliver ko ng maayos, malinaw, Panginoon, ang ipinagagawa mo po sa akin. Salamat po, Ama. Kayo po ang maparangalan, mapapurihan sa gabi pong ito. Ito pong aking panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, magpapatuloy po tayo. Kaya po ng sinabi ko po, tayo po ay mag-aaral po tayo sa aklat ng Juan. Yan, napakaganda po ng aklat pong ito. At tayo po, no, sa chapter 15 po ng Juan, doon po tayo magsisimula ng ating pong pag-aaral. Sa chapter 15 verse 16, ganito po ang sinasabi. Ito pong verse na ito, madalas ko po itong madinig. Nung huling nagsalita si Pastor Ed, ay nadinig ko po sa kanya ito, nadaanan niya po ito. But anyway, ganito po ang sinasabi sa chapter 15 verse 16. Ang sabi po ng Panginoon, ako anya, no, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo at humirang upang kayo ay humayo, mamunga at manatili ang bunga, at anuman ang hilingin nyo sa Ama sa pangalan ko ay ipagkakaloob sa inyo. Sipin po ninyo, no, napakaganda po ng pangako ng Panginoon. No, ang Diyos ay nag-e-enjoy, no, na sa bawat panalangin natin sinasagot niya. Kaya lang, ang sabi niya nga po, meron po siyang lagi na sinasabi na kailangan give and take po tayo. Hindi po pwedeng take ka lang, take. No? Ang sabi po ng Panginoon, kinakailangan tayo daw po ay mamunga at manatili ang buhay. Meron po siya laging kondisyon. Ngayon, ang aking pong tanong, no? Kasi ang gusto po ng Panginoon, tayo po ay maging fruitful, tayo po ay maging productive. Ngunit sa panahon po ngayon ng pandemya, tayo po ba ay nananatiling mabunga doon sa pinagkatiwala ng Panginoon ng mga ministeryo, ng mga ministry na ipinagkatiwala sa atin? Kasi po, nalulungkot po ako, marami po kasi tayong kapatiran na nagkaroon ng recession nung magkaroon po ng pandemya. Ano po bang ibig sabihin sa recession? No, ang iba po ay nagpahinga. Ang iba ay umurong. Ang iba ay natakot lumabas. No? Natakot sila sapagkat baka sila ay mahawaan ng virus. Nakakatakot naman po talaga. Kaya lang lagi ko po sinasabi at madalas ko po itong masabi na ang Diyos ang binigay ng Espiritu ng Panginoon sa atin na hindi Espiritu ng pagkatakot, ng kaduwagan, kung hindi Espiritu ng kapangyarihan. Kaya bakit ka matatakot? No? Ngayon ang tanong, nananatili ba tayong mamunga? Ang sabi po sa chapter 15 verse 8 ng Juan, ganito po ang sinasabi.
ang Ama raw ay napararangalan natin kung tayo daw po ay namumunga ng sagana. No? Ang nabibigyan natin ng kapurihan, nabibigyan natin ng kaluwalhatian ng Ama kapag po tayo ay namumunga ng sagana. No? Hindi lang po pala basta mamunga ang nangalan para maparangalan mo ang Diyos. Munga ka ng sagana. At sino ang namumunga ng sagana? Ang sabi po ng aklat ng Juan sa chapter 15 verse 5, sabi po ganito, ako ang uba, sabi po ng Panginoon, at kayo ang mga sanga, tayo raw po ang mga saga. Ang sino mang nananatili sa akin, at ako ay sumasa kanya, ay siya lamang mamumunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay nakahiwalay sa akin. Malinaw po, ang namumunga po pala ng sagana ay yung pong mga kapatiran, yung pong mga anak ng Diyos, yung pong mga manggagawa ng Panginoon na nananatiling nakadikit kay Kristo. Kapag daw po tayo ay hindi nakadikit kay Kristo, ang sabi niya po, wala tayong magagawa. No, kailangan po tayo po no sa ating pong paglilingkod sa Diyos, lagi na nakadikit tayo kay Kristo upang tayo ay mamunga ng sagana. Ngayon ang tanong, paano ba tayo mamumunga ng sagana? No? Sino ang namumunga ng sagana? Yun lamang mga nakadikit kay Kristo. Paano ka mamumunga ng sagana? Yan ang magandang tanong. Para po tayo mamunga ng sagana, kinakailangan po tayo po ay namumuhunan sa Diyos. Hindi po pwede ang Diyos lamang ang bigay ng bigay, tayo naman po ay tanggap ng tanggap. No? Kinakailangan po, two-way traffic po. Kung ang Diyos nagbibigay, tayo tumatanggap. Nagbibigay din tayo sa Panginoon at kinakailangan, no, para tayo ay sagutin ng Panginoon ang ating mga panalangin, kinakailangan namumuhunan tayo sa Diyos. Ano pong ibig ko sabihin? Alam po ninyo, doon po sa 2 Samuel sa chapter 24, yung pong buong chapter pong iyon, meron pong isang istorya po ron, si Haring David. Ito po ay mahaba, pero paiiksiin ko na lamang po para makuha ko lamang po yung pinakabuod at basahin nyo na lamang po sa inyong mga Biblia para po mas mabilis po ang ating pong talakayan. Kung paano, ano ba yung sinasabi kong dapat namumuhunan tayo sa Panginoon. Si Haring David po ay nagkasala kay Yahweh. Nung magkasala siya kay Yahweh, no, hindi nagustuhan ng Panginoon. Ang sabi ni Yahweh, no, pinarusahan si Haring David ni Yahweh. Pinadalhan siya ng salot na sa loob lamang ng 3 araw, no, 70 tao ang namatay. Ang sabi ni Haring David kay Yahweh, Yahweh, ako anya ang nagkasala. Sana ang mga tupang ito na wala namang kinalaman ay huwag nang madamay sa aking kasalanan. Ako na lamang at ang aking sambahayan ang inyo pong parusahan. Nandoon po si Propeta Gad. Nakita ni Propeta Gad yung pagiging apologetic po ni Haring David. Nakita niya yung kababaang loob, yung humility ni Haring David. Tinuruan niya si Haring David, sabi niya, Haring David, pumunta ka niya kay Arauna at meron siya dong lugar ng giikan. Sabi niya, pagtayuan mo ng dambana, baka kung sakali maglubag ang loob ng Diyos, maglubag ang loob ni Yahweh at alisin na ang salot sa iyong bayan. So ginawa nga po ni Haring David, pumunta po siya kay Arauna. No, dali-dali siyang pumunta. Malayo pa lang, nakikita na siya ni Arauna. At nung sila po yung magkatabi, no, nagpatira pa si Arauna at sabi, ano pong may paglilingkod ng inyong pong abang lingkod? Ako po ay nadalaw na inyong kamahalan. Ang sabi po ni Haring David, yung yung lugar ng iyong giikan, sabi niya, ay bibilhin ko. Ako ay magtatayo ng dambana ni Yahweh upang sa ganoon, no, maglubag ang kanyang loob at ang pasalot na kanyang pinadala ay mawala. Sabi po ni Arauna, hindi niyo na po kinakailangan bilhin kamahalan. Gamitin niyo na po ito sa inyong paghandog at nawa ay kaluguran kayo ng Diyos, no, sa inyo pong gagawin. Sabi ni Haring David, ininsist po ni Haring David, hindi anya, sabi niya kay Arauna, bibilhin ko anya itong lugar, itong lupa mong ito, sapagkat hindi anya ako naghahandog sa Diyos nang hindi ako namumuhunan. Oh, ang ganda po nun.
I-paraphrase po natin, sabi, hindi ako naglilingkod sa Diyos nang hindi ako namumuhunan, no? Ganun po dapat ang maging attitude po natin, no? Na sa ating paglilingkod sa Diyos, hindi po pwede ang Diyos lang ang nagpapala sa atin. Dapat tayo rin po, gumagawa tayo ng paraan kung paano natin mabibigyan ng karangalan ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pong pamumunan. Ano pong ang ipupuhunan natin sa Diyos upang tayo po ay kanyang mapagpala, no? Meron pong 3 letrang T ang ating pong pag-uusapan. Itong 3 letrang T po ito pong ating gagawin natin puhunan sa Diyos upang ang Diyos, no, ay makita naman na sa bawat isa sa atin na meron po tayong ginagawa para sa kanyang kapurihan. Ang unang letrang T ay ang time. Kinakailangan po mamuhunan po tayo ng time, ng panahon, ng araw sa Diyos. Kung ikaw po ay isang mandarasal, kinakailangan po, nung pag po araw ng prayer meeting, dapat nung namumuhunan ka ng oras, pumupunta ka po doon. Maaga pa lamang dapat ikaw nang nauuna, no? At nagdadasal na. Namumuhunan ka ng oras sa Diyos kahit na bumabagyo, kahit na umuulan, pumupunta ka. Ganon ka-importante yung pong ministeryo na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kung ikaw naman ay usher o usherette, dapat mas maaga ka sa mga tao. Hindi ikaw ang wini-welcome, kundi sila ang wini-welcome mo, no? Yung pagpunta po sa iglesia, battle po yan. Kasi alas 4 po ang ating pong panamba, pupunta ka ng iglesia, alas 3. Dahil kasi namumuhunan ka sa Panginoon. Gusto natin na makita ng Diyos na tayo meron pong pagsasakripisyo sa ating pong panunungkulan, sa ating pong ginagawang paglilingkod sa Kanya. Oras. Lalo po ang mga mandarasal. Alam po ninyo, kayo pong mga mandarasal ay napaka-importante po ngayon sa mga panahon po ngayon ng pandemya. Bakit po? Unang-una, talagang kinakailangan iluhod po natin sa Panginoon itong pandemyang ito ay matapos na. Pangalawa, ang dami po natin mga kapatiran na nangangailangan ng panalangin ng kagalingan dahil nga po sa mga nangyayari sa ating pong kapaligiran. No? Lalo po ngayon tumataas na naman po ang ratio po ng COVID ngayon dahil may bagong variant na naman na lumabas, yung tinatawag na Delta variant. Pangatlo, bakit ka napaka-importante ngayon? Alam po ninyo, malapit na po ang eleksyon. Ilang buwan na lamang po at eleksyon na po muli. At sa ating pong panalangin, no, kung natatandaan po ninyo, lagi na nananalangin tayo ng Panginoon, gumamit ka ng tao na kung saan magbubulgar, magsisiwalat ng mga katiwalian sa gobyerno, no, upang sa ganun sila ay mapahiya at maparusahan. Alam po ninyo, ang Diyos tumutugon po sa ating panalangin. Mayroon pong isang senador na tumayo at tumindig. Ang sabi po niya ay ganito: alam po ba ninyo na ang administrasyong ito ay mas masahol pa ang korupsyon kaysa nung nakaraang administrasyon? Matapang niya pong tinindigan yan. Nagkataon lamang ang senador na ito ay meron pong napaka-importanting gawain sa ibang bansa, kaya po siya ay lumipad. Pangalawa, ang panalangin po natin, Panginoon, no, ang susunod po namin Pangulo sana, ay yung po sanang mayroong pagkakilala at pagkatakot sa iyo. Upang sa ganoon, sa bawat desisyon na gagawin niya, para lamang sa kapurihan mo. At alam niyo po ba, ang Diyos ay tumutugon sa ating panalangin. Meron pong isang senador, hindi lamang po mayroong pagkatakot, may pagkakilala pa sa Panginoon. No, ang sabi po niya, ako ay hindi perpektong tao. Ako ay nagkamali din at nagkakamali pa. Ngunit ang mga pagkakamali ko ay akin ang itinuwid, no, para sa kapurihan ng Diyos. Sipin po ninyo, no, tumutugon ang Diyos sa panalangin natin. Ang sabi natin, Panginoon, bigyan mo po kami ng mamumuno na kung saan mayroong pagkatakot at pagkakilala sa iyo. Tumutugon ang Diyos. Nung ito po ay aking pong inilatag sa aking mga kaibigan, sa aking mga kapatiran, ang sabi po nila ay ganito: hindi naman niya marunong yung senador na yan bobo yan . At
Natatawa po ako. Kasi ang panalangin po natin, Lord, bigyan mo kami ng Pangulo na may pagkakilala at may pagkatakot sa iyo. Wala po akong narinig kahit minsan na pag meron po tayong prayer gathering at sinasabi po natin at saka po yung marunong. Ang lagi ko pong naririnig, may pagkatakot at may pagkakilala sa iyo, Panginoon. Ang ilagay mong susunod na Pangulo namin. Tumugon ng Diyos at tumutugon ng Diyos. Hindi po ako nangangampanya. Alam po ninyo, no? Inilalatag ko lamang po sa inyo kung gaano kaimportansya ang panalangin po natin at kung paano ang Diyos tumutugon. Naalala ko po si Joseph the Dreamer. Si Joseph the Dreamer po, no? Binenta po ng kanyang mga kapatid sa mga Ismaelita at ang Ismaelita to binenta kay Potiphar. Noong nagbinenta siya kay Potiphar, ang sabi po ng Biblia ganito. Si Joseph the Dreamer, no, sa lahat ng kanyang ginagawa, nagkakaroon ng katagumpayan. Ang sabi po ng Biblia, hindi dahil siya ay marunong, hindi dahil siya ay magaling, kundi ang sabi ng Biblia, siya ay nagkakaroon ng katagumpayan sapagkat ang Diyos ay sumasa kanya. Naiintindihan niyo po? No? Ang Diyos po ay sumasa kanya hindi dahil sa kanyang kagalingan, hindi dahil sa kanyang katalinuhan kaya po siya nagkaroon ng tagumpay, kung hindi nang dahil ang Diyos ay sumasa kanya. At sino ang mag-aakala na si Haring David na isang teenager, isang batang-bata, talunin si Goliath na pagkalaki-laki na warrior po talaga nila, na sa pamamagitan lamang ng isang bato na nilagay niya sa kanyang tirador, tinamaan sa pagitan ng mga mata, namatay po si Goliath. Hindi dahil matapang si Haring David, hindi dahil matalino si Haring David, kundi dahil sumasa kanya ang Panginoon. Iiwan ko na po sa inyo yan, hindi po yan ang topic ko, pero natutuwa lamang po ako kasi may mga revelasyon ng Panginoon na pinakikita niya kung gaano kaimportansya yung pong ating pong mga mandarasal, no? Yung pong mga nananalangin sa iglesia. Nakakalungkot nga lamang po na marami po sa ating mga mandarasal ay hindi po sila naging consistent, no, sa kanilang sinumpaan na ministry ng Panginoon. Kaya ini-encourage po natin kayo na balik po tayo iglesia, balik po tayo ng prayer meeting, pinalalakas po natin ang ating pong bahay panalanginan, ang ating pong panalanginan, sapagkat ito po ang number 1 na kailangan po ng ating iglesia at ng ating bansa. Amen? Ngayon, pinakita ko lamang po sa inyo, no? Inilatag ko lamang po sa inyo na ang Diyos tumutugon na sa mga panalangin. Nasa sa atin na po iyon kung paano po natin, no, pag-aaralan itong mga revelasyon ng Panginoon na ito. Pangalawa, pangalawa na dapat mo ibigay sa Panginoon? Treasure. Ang una po ay time, ngayon po ay treasure. Alam po ninyo, sa panahon po ngayon, no, ang dami po talagang mga tinamaan, no, yung kanilang finances na talaga pong nagsuray-suray po, no? Maraming negosyo ang nagsara, maraming mga nawalan ng hanap buhay. Alam po ninyo, maski po ang inyong lingkod, nakakaharanas po ako ngayon ng pagtumal ng aking pong paninda, at alam niyo naman po ang ating maliit na negosyo. Pero kayo po na nananatili na napaka-establish ng inyong mga finances, ang sabi po ng Panginoon ganito po sa 2 Corinthians sa chapter 9 verse 8, ganito po ang sinasabi: kaya ng Diyos na pasaganain ka sa lahat ng bagay, higit pa sa iyong pangangailangan. Sipin, kaya ng Diyos yan. Bakit? Upang may magamit ka sa pagkakawang gawa. Ang ibig po pala sabihin, no, yung pong ating pong palang mga finances, kapag po nakita po natin na ito po ay sapat na para sa ating mga pangangailangan, sa ating pamilya, ang sumusobra po doon ang sabi ng Diyos, ipinagkakaloob sa iyo, pinagkakatiwala sa iyo upang may magamit ka sa pagkakawang gawa. Hindi po lahat ng ating pong biyaya, especially sa finance, para sa atin po. Para po, meron po tayong magamit sa pagkakawang gawa. Nagtatides ka ba? Kasi kasama po iyan.
Kinakailangan po, no, kung tayo po binibiyayaan, pinagpapala ng Diyos, hindi po lahat 'to para sa atin. Meron pong maliit lang na hinihingi ang Diyos na atin pong ibigay para sa Kanya upang matustusan ang lahat ng pangangailangan para sa Kanyang gawain, no? Kinakailangan po mamumuhunan po tayo sa ating pong treasure. Ngayon, kapag po may narinig kayo na kapatid, bigyan mo si ganito, nangangailangan. Huwag na po kayo magtatanong ng, Lord, ikaw ba yan? Sigurado yun, sabi ni Brother Mike Miladet, tiyak yun, no? Tiyak yun. No, pag sinabi ng Panginoon at alam mo ng pinasis mo sobra-sobra na, huwag ka nang magdalawang isip, huwag ka nang magtanong na, Lord, ikaw ba yun? No? Pangatlo, talent. Yan, talent. Tayo po yung binigyan ng kaloob ng Panginoon ng iba't ibang kaloob, iba't ibang skills. Kung ikaw po, no, binigyan ka ng Panginoon na ikaw ay maganda ang iyong boses, sumama ka sa praise and worship. Kung meron kang talent na binigay sa iyo na ikaw ay magaling kang manalangin, sumama ka sa mga mandarasal, sa mga kapatiran natin na tuwing prayer meeting, nandoon. No, kung ikaw meron kang magandang PR at maganda kang kumamay, maganda kang mag-welcome, mag-usher ka. Alam po ninyo, importante po yan na tayo po, no, yung pong ipinagkaloob sa atin, binibigay po natin iyan para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Kapag po ang mga talentong iyan na ipinagkaloob sa atin at hindi natin ipinagkaloob para sa kapurihan ng Diyos, binabawi po yan at ibinibigay sa iba sapagkat hindi mo napaparangalan ang Diyos doon sa mga ibinigay sa yung talento. Kaya pag meron po tayong talento, kahit na anuman po ito, kung ikaw man ay karpintero, naku, blessed na blessed ako sa mga kalalakihan. Ngayon, tumanda na nga lang ho, no? Na talagang hanggang ngayon, pagka nagkukumpuni po kami, bagamat kami, wala naman po kami alam, taga-abot lang, pero yung sama-sama kayo na naglilingkod sa Diyos, no? Diba, malaking bagay po sa Panginoon yun. Kaya po, mayroon pong tatlong na dapat po tayo mamuhunan. Mamuhunan po tayo sa oras, mamuhunan po tayo sa ating treasure, no? Sa ating kayamanan, mamuhunan po tayo sa ating pong mga talento. Ngayon, no? So yan po ang dapat po natin gawin, na tayo po ay mamuhunan sa Panginoon upang tayo, no, ay kaluguran din ng Panginoon. Ang masama po ay ganito, paano ngayon? Anong mangyayari ngayon doon sa mga manggagawa, doon sa mga anak ng Diyos na hindi namumunga? Ang sabi po sa aklat po ng Juan sa chapter 15 verse 2, pinuputol ng Diyos ang mga sanga na hindi namumunga ng mabuti. Tingnan po ninyo, ang sabi po sa Mateo sa 7:19, ito po mas masakit po ito. Ang sabi po, ang bawat puno na hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Isipin po ninyo, itatapon po kayo sa apoy at alam niyo na po kung anong ibig pong sabihin ng apoy. Kaya kailangan, no, wag po tayo maging complacent, no? Sa ating pong paglilingkod sa Diyos, wag po tayong maging complacent, wag po tayong sa Tagalog, no, magpakampante. Dapat lagi po tayong active. Tingnan po ninyo, tingnan po ninyo nangyari kay Haring David. Kahapon, no, nakikinig po ako kay Pastor Perdi, nadaanan niya po ito. Doon po sa 2 Samuel, si Haring, ito po alam po ninyo ang story nito. Dito po sa chapter 12, no? Actually, nagsimula po ito sa chapter 11 ng 2 Samuel. Ito po yung istorya po ni Haring David at saka ni Bathsheba. Tingnan po ninyo kung bakit ko po sinasabing huwag po tayong maging complacent sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Isang araw, sabi po ng 2 Samuel, napakaganda ng panahon ng tagsibol. At ito ang panahon na napakaganda para makidigma ka sa mga bansa na ginigera po nila. Tinawag niya po si Joab, ang kanyang punong kawal, at inutusan niya po ng buong puwersa ng buong Israel. Pinalabas niya po upang puntahan ng mga Amonita at girahin.
Pero si Haring David po, no, naging complacent. Siguro nasa isip niya, kayang-kaya to ng mga kawal ko. Pero nakalimutan niya na bilang hari, bilang leader, dapat siya po ang nangunguna. Dapat siya yung frontliner. No? Siya yung nakikita ng kaaway. Sapagkat yung presensya pa lamang ni Haring David, kinatatakutan na ng kaaway dahil yung pong hari nila nangunguna. No? Pero si Haring David naging complacent po. Nagpaiwan po sa Jerusalem. At isang araw pagkagising niya, no, nandoon po siya sa balkon niya, naglalakad-lakad, no, nagmumuni-muni, nakita niya si Bathsheba. Nagandahan po siya kay Bathsheba. At ginawa niya po kay Bathsheba, pinakuha niya at kanya pong sinipingan. At sa kanya pong pagsibing, ito po ay nagkaroon ng bunga. Nagalit po ang Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, dahil ako'y tinakwil mo at ginawa mo ang mga bagay na ito, sabi niya gano'n, no? Lagi na sa mga anak mo may mamamatay sa bunyan. Pagka-aaway-awayin ko ang mga pamilya mo at ginawa mo ito ng lihim, sabi ng Panginoon, no? Ito ipakikita ko sa buong Israel para ikaw ay mapahiya kung paano sumiping ka, yung mga asawa mo pasisipingan ko sa iba, no, sa katanghaliang tapat sa araw. Nagalit po ang Panginoon. Ano pong ibig sabihin? Sa ating pong paglilingkod, huwag po tayo magiging complacent. Huwag po yung lagi na, no, konting kibot, nangangayaw tayo. Konting kibot, magpapahinga muna ako. Sa mga panahon na tayo po ay nangangayaw, diyan po tayo pinapasok ng kaaway. At pag pinasok po tayo ng kaaway, ang sabi po ng Juan, pinuputol ng Diyos ang mga sanga na hindi namumunga ng mabuti. At sabi po ng Panginoon, para po tayo tugunin niya sa ating pong mga panalangin. Ang sabi po niya, kinakailangan po tayo ay mamunga. Pangalawa, kinakailangan tayo po ay manatili ang bunga. At ang pangatlo po, mamunga tayo ng sagana. Amen? Mga kapatid, kinakailangan po natin yan. Kinakailangan po na sa ating pong paglilingkod sa Diyos, nakita ng Panginoon yung meron po tayong tinatawag na kaseryosohan. Kasi ang iba po sa atin, no, naka-attach nga kay Kristo, pero hindi naman sila naka-attach nga po kay Kristo, nakadikit nga po kay Kristo, pero hindi naman po sila committed. Ano pong mangyayari, no? Kahit naka-attach ka kay Kristo, kung hindi ka naman committed, no? Yung pananambahan natin ng linggo, naging ritual na lang po yan. No, kasi kinakailangan sumamba, kinakailangan makita ka, no, naging religiosity na lang tayo. Ang tunay pong paglilingkod sa Diyos, yung namumunga po tayo, no? Yung bunga po natin, nananatili ang bunga. At ang pinakamaganda po, sinasabi na kinakailangan, no, yung bunga mo maging masagana. Napakaganda po noon sapagkat pag nabigyan mo po ng parangal ng Panginoon, nabigyan mo ng karangalan ng Ama, no, hindi po masungit ang Ama, hindi masungit ang Panginoon at hindi matipid para naman gantimpala ang kanya ng biyaya at pagpapala. Kaya mga kapatid, no, kahit po nagkakaroon ng pandemya, hindi po ito ang dahilan para po tayo huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Habang may pandemya, lalo nga po tayong manggigil sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat no, kinakailangan po natin manalangin. No, kinakailangan makita ng Diyos na yung kaseryosohan natin, no, habang mayroong mga pagsubok na ito, hindi po tayo sumusuko at hindi po tayo natatakot unang-una sa lahat. No? Kaya mga kapatid ko ng mga manggagawa, kapwa manggagawa ko, balik na po iglesia, balik na po sa gawain ng Panginoon. Sama-sama po tayong maglingkod. Upang sa ganon, ang sabi ng Panginoon, kung namumunga ka, mananatili ang iyong bunga at ang iyong bunga ay masagana, anuman ang hilingin mo sa Ama, sa pangalan ko, ay ipagkakaloob sa iyo. Ang ganda po nun, mga kapatid. Pag-isipan po natin. Mabuti ang Diyos. May pandemya man o wala, mabuti ang Diyos. Nakakaranas man tayo ng hirap ng buhay, mabuti ang Diyos sapagkat ang lahat ng ito nakaplano na sa kamay ng Panginoon.
Pero ang nais ng Diyos, makita ng Panginoon na nananatili tayo sa ating pong paglilingkod, at sa ating pong paglilingkod, nakikita po niya na nananatili po ang ating mga bunga at ang ating pong bunga ay masagana. Salamat po, magandang gabi po sa inyong lahat, at bago po tayo mag-iwahiwalay, manalangin po muli tayo. Panginoon, salamat po. Salamat o Diyos sa maikling panahon na ipinagkaloob po sa amin. Ngunit naniniwala po ako o Diyos na ipadala ko, na ipangaral ko, Panginoon, ang nais mo pong ipangaral sa gabi ito. At naniniwala ko, malinaw na naintindihan to ng aking mga kapatiran, na kung paano tumutugon ka sa mga panalangin namin, na ang gusto mo, na i-enjoy mo, na lagi na kung kami nananalangin, answered prayer kami. Ngunit kailangan lamang yung kondisyon mo na kami ay mamunga, manatili ang bunga, at mamunga ng pagkalaksa-laksa. Salamat, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang patuloy po namin bibigyan ng kapurihan. Mananatili ang aming katapatan sapagkat nandidiyan ka. Mananatili kami, Panginoon, sa iyong mga pakpak. Kahit dumadaan man po kami sa kahirapan ng buhay ngayon, patuloy po kaming nagtitiwala, Panginoon, sa lahat ng kaganapang ito. Kaya, Panginoon, maging ang aming pong bayan ay kayo po ang patuloy na humawak, Panginoon. Naniniwala ako, tumutugon ka na sa mga panalangin namin. Ang kailangan lamang namin gawin ito po ay pagkatiwalaan ng mga pagtugon mo ay galing po sa inyo. At maging sa akin pong mga kapatiran na nangangailangan ng kagalingan, Panginoon. Hindi ko man mabanggit ang kanilang mga pangalan, O Diyos, kilala mo po sila. Hindi maikli ang iyong kamay upang hindi po sila mahawakan at magkaroon ng kagalingan. Ama, patuloy po na kami po ay iwas sa galit ng kalikasan, Panginoon. Ito lamang pong mga nakarang araw, kahapon lamang, Panginoon, ay pagkataas-taas po ng tubig sa aming lugar at sa mga karatig pook. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo po kaming proteksyonan. Iiwas, Panginoon, sa galit ng kalikasan, ang mga lindol, pagputok ng bulkan, Panginoon. Kayo ang may kontrol ng lahat ng bagay na yan. Ama, salamat po. Salamat, Panginoon, sa gabi pong ito. Ikaw lamang ang bigyan ng karangalan, kapurihan, at kalwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po. Sa susunod pong muli na araw na tayo po ay babigyan ng asignatura ng ating pong punong pastor, kita-kita po ulit tayo. Magandang gabi po.